At yan yung Antikristo na ang gagawin niya, sa pilitan niyang tatatakan ang lahat ng tao, maging aba o mahirap, mga kahit na sino, kahit na anong kalalagayan ng tao, persahan niyang tatatakan. Kaya yung mga lumalabas sa YouTube, nagsimula na yung Mark of the Beast, sinasabi niya, hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Dahil ang Mark of the Beast na iyan ay magaganap lang after the rapture. Pagkatapos ng tayo kunin ng Panginoon, kapag naalis na yung pumipigil, saka siya lalabas at magtatatak siya ng sapilitan. Habang nandito pa si Pastor Roland, wala pang tataan ng beast. Siyempre, kailangan kunin niya muna ako. At yung sa atin na yung sarili niyo. Kami din So, maliwanag na ang rapture ay magaganap before the tribulation. Rapture muna bago tribulation. Okay po? Kaya salamat sa Panginoon. Akala natin gano'n, future. Hindi natin alam, ngayon pa lang, may tatak na pala tayo ng Antikristo, ng Beast. Sana, medyo ano yan, controversial yan. Controversial. Okay. Is that this the past? Hindi ba ito ang ayuno na aking pinili, sabi ng Panginoon? Bakit may pinili? Kasi po, maraming klase ang ayuno. Isang uri ng pag-ayuno, yung tinatawag natin Daniel's fast. Ewan ko ano, usong-uso yan, yung Daniel's fast. Yung daw fasting ni Daniel, kumain daw siya ng gulay, ng prutas. Ganun ano? Puro gulay. Ang tawag nila dyan, Daniel's fast. Mga kapatid, hindi po fasting. Kumakain. Feasting. Feasting yun eh. Pinahandugan sila ng hari, ng pagkain ng hari. Okay? Tinanggihan lang ito ni Daniel. Mas pinili niyang kumain ng nakagawian niya ng pagkain. Gulay, prutas, nakagawian niya ng pagkain. Hindi mo pwedeng tawagin Daniel's feast fasting yun. Hindi, never. Dahil kumakain siya. Mabuti pa yung sabihin mong the Ninevean fasting. Ang Ninevean fasting is repentance. Dahil sa takot nila na sila ilipulin, nagsisi sila. Meron din David's fasting. Nag-fasting si David. Yung fasting ni David, kaya siya nag-ayuno, meron siyang matinding kahilingan sa Diyos. Ano yun? Gumaling yung anak niya, mabuhay. Yung anak niya, kay Bathsheba, yung panganay. Pero, tinugod ba ng Diyos? Nag-ayuno si David. Tinugod ba siya ng Diyos nung siya nag-ayuno? Hindi. Namatay din yung baby. Si Esther, meron din siyang pag-aayunong ginawa. 3 araw yun ng pag-aayuno. Hindi ba? Bakit? Kasi dinipulin ang lahat ng mga Hudyo. Hallelujah! Ano yung pag-aayunong ginawa o ipinagawa ni Esther sa lahat ng mga Hudyo? Para ba hindi sila malipol? Hindi. Para pag lumapit siya doon sa hari, hindi siya hatulan ng kamatayan ng hari. Hindi pwedeng ang asawa ng hari ay lalapit sa hari nang hindi pinatatawag ng hari. Kamatayan ang magiging kapalit doon. Kaya nananalangin at nag-aayuno ang mga ito. Humihingi ng tulong sa itaas. Iligtas si Esther. Ganun po yun. Maraming ayuno na sinasabi ang Biblia. Pero may isang ayuno na pinili niya. Alam niyo po ba, ayon sa Romans 6, hindi na lang natin tinuloy kanina, ang kautusan ay sapat para mapabanal ang buhay ng mga Hudyo.
Hallelujah. Ang righteousness ng mga Jew ay sa pagsunod sa kautusan. Tinawag na perfect si Job. A perfect man, righteous. Walang kakulan. Bakit? Kasi si Job, sinusunod niya ang mga kautusan. Nagiging perfect ang isang tao pag sinusunod niya ang mga kautusan. Kaya ng law of Moses, kaya na mapabanal ang mga tao, mga Hudyo, pero hindi nila ito kinaya dahil sa kahinaan ng laman. Doon pa lang sa Old Testament, yung laman na yan, problema na yan. Hindi lang yan sa New Testament, mga kapatid. Andyan po ba kayo? Okay. Ito ngayon, ang ayunong aking pinili, sabi ng Panginoon. Sabi niya, we have examined many things which hinder the flow of the Holy Spirit. Ang pinakamatinding hinder ng Holy Spirit, ng flow, is the self-life. At the same time, we have dealt with what we must recover and what it means to be like Christ. Now, we look into this thought, is not this the fast? Hindi ba ito ang ayuno? We are going to look at the fast as one of the tools of God for dealing with the thing we call self, flesh, carnality, Adamic nature, sinful nature. Also, we shall see the result of actually bringing the flesh under control through fasting. Purihin ang Panginoon. Pwede pa lang itong flesh life na ito ay mapasa ilalim natin sa pamamagitan ng ayuno. Andyan po kayo, mga kapatid. We struggle to see God's Word. Gusto natin, makita natin, may gumagaling, may nabubuhay ng mga patay. Nag-i-struggle tayo dito. We struggle for faith, parang ang hina-hina ng ating pananampalataya. Then sabi niya, we struggle for power, parang walang kapangyarihan na lumalabas. Hindi po ba pasawalan mo? Now, not knowing that these things are a direct result of revival. Ano yung revival na sinasabi ko din? Yung pagbangon ng bagong pagkatao. Hallelujah! Hallelujah! Yun yung direct result ng buhay kay Kristo. Dahil lahat ng kapangyarihan nagmumula sa buhay ni Kristo. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Ano sabi ng Luke 10:19? I will give you power. I have given you power. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan. I have given you, past tense na, I have given you power to tread down serpent and scorpions and all the powers of the enemy. And nothing by enemies will hurt you. Ano yung salitang power? Ang salitang yan ay hinamo sa wikang Griego na dalawa ang kanyang kahulugan. Out of yung una ano na yung pagkakasabi sa Greek? Hindi, ang dunamis yung Holy Spirit. Nalimutan ko yung Greek word. Basta, yun na yung Greek word. Exousia. Two word yan, combination ng two word. Yung X, tingnan nyo, i-research niyo. Makikita nyo, exousia, yung power doon. Yung X, ang ibig niyan sabihin sa English, out of. Yung sousia, being. So, kabuuan ng salitang exousia, out of being. Yun ang kahulugan sa Ingles. Ano yung being na yun? Life yun. Out of life. Kaninong life? Hindi kay Christ. So lahat ng iyong kailangan, power, faith, okay? Ano pa yung mga binanggit niya dito?
yung paggawain ng Panginoon na talagang puno ng kapangyarihan. Okay? Ang lahat ng ito ay direct result ng pagbangon ng buhay ni Kristo sa ating mga buhay. Dahil yung life na yan, nandiyan ang lahat ng iyong kailangan. Diyan nagmumula ang lahat ng kapangyarihan. Purihin ang Diyos. Hallelujah. So ano ang struggle talaga na dapat nating pagdaanan? Yung paglabas nung bagong pagkatao, paglabas noong new creature, nung creature, doon sa metamorphosis ng butterfly, yung paglabas doon sa ukon, yung paglabas sa buhay sa laman. Yan ang dapat na maging struggle ng isang Kristiyano. Dahil pag nakalabas ka dyan sa laman, mabubuhay sa iyo ang buhay ni Kristo. Nandoon lahat ng kapangyarihan. Andun lahat, mga kapatid. I know it. I know that. Pero mo, sabihin ko dun sa patay, hindi ka mamamatay, Pastor Laron. Mabubuhay ka. Nagtatawanan yung mga pastor. Nililibak nila ako, pinagtatawanan nila ako, hanggang kinabukasan pa, ginagawa nila akong katatawanan doon sa camp meeting. Pero ano nangyari? Tinawag pa nila ako para ako mag-MC, para lalo ako siguro, Pastor, maging katawa-tawa. Pero, ewan ko ba, ganito ako, hindi ko naman maramdaman ang anuman, wala akong negative feeling, bayaan ko silang magsaya, wala akong maramdaman. Kasi yung tao, pagpatay na, hindi na nakakaramdam yan. Hallelujah. So, nandun ako, buong tapak ako nag-iips. I don't care kung pinagtatawa na nila. Maya-maya, nag-ring yung cellphone ko. Pero nai-anunsyo na ni Pastor Frank Santos na patay na si Pastor Laron. Sabi ko sa kay Pastor Laron, Pastor, hindi ka mamamatay. 10 minutes. Pagkatapos ko sabihin yun, namatay, Pastor. Kaya di pagtatawanan lang talaga. Nangalan natin pang burulo, inalan natin yung barunan, inalan natin yung Victoria. Handa nga, ipabalsa mo nito yung Tarlac. Talaga yung kasimsin na, karoba na lang dyan Victoria. At the funeral house na. So, ang nangyari, nung dumating yung mag-ibalsa mo, pangalan, ay abina na kayo. Nakabanbandog lang una iti naglabasan yung mga siyam na aldaw na binanbantayan nyo dito pasyente iyo. Ang ginana kayo, matulog kayo. Nung ikabil ko ti lumunday ta, bantayan nyo dito. Mag-ikabil kayo lang di may isa dito, nga agbantay kanya na. Tingkabil na nga agbantay kanya, hindi kayo manugang na nadragadit. Ay ka, may isa na nasingkot, di kayo ka, matulog na ganyan. Kabigatan na, before nga dumanon ang impulse mo, 7 o'clock, before, ako naman, ano na ako noon, tinatawag na nila ako para mag-MC. Grabe ha? Anong nangyari, noong hawak ko na yung microphone, nag-ring ang aking cellphone. Ang tumatawag si Ma'am Nitz. Si Ma'am Nitz in those days, 65 years old. Si Pastor Laron, 72 years old. Sabi niya sa akin, noong bago pa ako umuwi, sabi niya, Pastor, 7 months pa lang kaming kasal. Nasa honeymoon stage pa lang kami. Kanya na tayo mag-10, di Pastor. Mami, sabi ko, hindi mamamatay yan. Tinignan niya akong gano'n, no? Natahin, Pastor. Sabi ko doon sa doktor, Dok, patay ka ba yan? Oo, sabi niya. Hindi pa. Humihinga pa, Dok. At sasabi niyang patay, humihinga pa yung puso. Hindi, Pastor, sabi niya. Kaya nagmagalaw yung puso niya, binigyan ko ng ultimatum. Ininjekan niya daw yung unang gamot yung puso para yung puso mag-pump. Para kahit walang pumping, nagpa-pump pa yung puso niya, pero brain dead na yan.
Ano ang katibayan na talagang patay na yan, do? Maliban dun sa monitor na dumiretso yung kung pala na, tignan mo yung mata ka niya, binuksan yung mata, yung palang patay na tao, yung itim natin yan, may biloy yang nakapaikot dun sa itim na kulay puti. Ang ibig sabihin yan, brain, dead, patay na yan, pastor. Pinatanggal na lahat ng mga gadget, ano pa basta pagkagawa mo? Inyawi ka. Tumawag si Mami Nate, samantalang ako yung pag-MC na, papa-opening prayer na ako. Sabi ko, mga pastor, si Mami Nate, samantalang okay lang ba? Sagutin ko, oh, pali, oh. Ay, hindi sinagot ko. Sabi niya, pastor, pumunta ka dito, madali ka. Ay, Mami, mayroong sports fest, ako pang MC, di naman MC, di naman ako kasama sa programa. Ewan ko ba, ba't tinawag akong MC? Siguro parang lalo ko hiyain. And then, ano nangyari? Basta, sabi niya, magpunta ka dito. Mabilis. Galingan mo. Kung kuna na. Mami, hindi pwede. Inanunsyo na ni Pastor Prap na pagkatapos ng sports fest, pupunta kami dyan para makipaglamay sa iyo. Makiramay. Hindi! Pumunta ka na ngayon. Kapag kami, bakit ko, Mami, bakit? Bakit pinipilit mo akong pumunta? Si Pastor Laron ko na nga. Buhay! Nag-aalmusal na! Yun daw kwento, papasok na yung mag-iimbalsa mo. Yun daw kumot, gumagalaw. Ang ginawa ng manugang na dragati, sinilip. Pag silip niya doon sa kumot, nakadilat yung mata. Ang ginawa daw, kumupo dito, tinanggal yung kumot, tapos ginanon ng palad, siyempre pumikit. Kaso paglampas na ng palad niyang ganon, dumilot ulit. Ang ginawa nung manugang, itong dalawang daliri niya, ang itin niya. Sigurado nang didikit ito, kanya to. Didiin niya ganon, kaso noong tanggalin niya yung kanyang daliri, dumilat ulit ang Pastor Laron, sabi niya, mahalin mo nga ako ha! Ay, nagtaray! Kahit ikaw naman, tatampukan, kung kulala ka lang, nagtaray! Nagtaray mo na ang lipansa mo, nagriinda mo na kakagwa na niya malaya. Bakit? Idirimbon na niya kung kakartunan, nakita na ni Pastor Laron, nakatugaw niya yung Katrina, mga bisina ako. Woo! Hallelujah! Wow! Alam ko po, mga kapatid, ang sinasabi ko. Bakit? Naranasan ko ang mga bagay na ito. Nasa buhay kay Kristo ang lahat ng kapangyarihan. Ano sasabihin mo doon sa paralisado? Sa Sabado na ngayon lalakad. Balik kami ng Martes. Naglalakad yung matanda, nakita ko. Ay, Ninang, sigaday na. Uli. Ay, kalong-kalong na. Yung baga, Sabado din. Sabado naglalakad. Pambihira ito, Pastor. Pambihira ito. Wala ka na doon. Sinabi mo lang. Just say the word. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Uy, anong masasabi niyo dyan, mga kapatid? Anong masasabi natin dyan? May nangyari. Sasabihin mo doon sa isang pastor, kung uwi ng San Jose, Mindoro Occidental, nandoon kami sa Mamburao. Nanalangin kami ng simple. Yung anak niya, sumusuka, nagtatai, wala silang pera. Pag namatay yung anak ko, pastor, sisisihin ako ng asawa ko, sabi niya, hindi na ako patatawarin na pamuhay. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, uuwi ako. So, sandali lang, sabi ko bago umuwi, manalangin tayo. Nanalangin. Simpleng prayer. Sabi ko sa kanya, anong oras ngayon, pastor? Oras 3. Darating ka sa bahay mo, magaling na ang anak mo. Tanungin mo ang asawa mo, anong oras siyang gumaling. Ang biyahe ng Mamburao hanggang San Jose, aabot po yan ng 5 oras, lalo na Rambo pa noon. So nakarating. Alam nyo, yung San Jose, no ba? Alam nyo yung layo yun, ano? At trap road yun. Pagdating sa bahay,
nakangiti yung asawa daw. Sabi niya, sorry, kaya niya, pinauwi kita. Napay, magaling na siya, wala na pala. Tumigil na yung pagtatain niya at pagsusukan niya. Kanina pa, anong oras siya gumaling? Kung anak ni Pastor, alas 3 ng hapon, magaling na siya. Eh, andyan ba kayo? Alas 3 kaming nanalangin. Yung alas 3 na yun, gumaling yung anak niya. Ang dami kong ganyang karanasan. Bakit? From the life, exhaustion. Out of being, lumalabas ang kapangyarihan ng Diyos. Anong dapat mangyari sa atin? Transform tayo into the life of Christ. Listen to this. Christianity is not just a change of life. Ay, yung mga na sa bilangguan nga, nagbabago din ang buhay kahit hindi nabu-born again. Kanya lang bumabalik. Yung mga born again din, nagbago ang buhay. Kanya lang bumabalik. Kita nyo si Stephanie, ano ang pangalan nyo? Yung baklang artista. Fanny Serrano. Nagbago na nga siya ng pangalan eh. Yung pangalan na nga niyang ginagamit eh, mukhang batsong-batso. Matandang pangalan pa. Nagbago na ako. Sabi niya, hindi na ako bakla ngayon. Lalaki na ako. Puna na. Nagpupunta sa mga churches. Makalipas ang konting panahon lang. Nagpatayo na naman ang Pablo. At paano sila? Pero yung paring man eh, hindi lang tanganan. Hanggang sa nagita, nagbabalik. Hindi change of life of Christianity. Christianity is an exchange of life. Yung buhay mo, iwawala mo, hindi yung magwawala ka, hindi. Yung buhay mo, papalitan mo ng buhay ni Kristo. That is an exchange of life. That is Christianity. Living the life of Christ. Living the life of another. Hindi yung life mo. It is the life of another. Praise the name of Jesus. Amen po ba? Dito, kailangan ng ayuno. Dahil ang ayuno, pinapakay ang lumang pagkatao. Hallelujah. Diyan ba kayo? Mga kapatid? Okay. Isaiah chapter 58 from verse 6 to 14. Hindi pa ito ang ayuno na aking pinili. Sabi niya, talagang nagkapos ng kasamaan. To lose the bands of wickedness. Ang bands of wickedness, lahat nagmumula sa laman. Amen? Nagmumula sa lubang pagkatao. Panahon pa ito ng lumang tipan, problema na ang lumang pagkatao. Then kuna na, to undo the heavy burdens. Ang heavy burdens na yan, old self-life yan. And to let the oppressed go free. Yung oppression na yan, nagmumula yan sa lumang pagkatao. And that ye break every yoke. Yung mga yoke na yan, mga kapatid, mula sa lumang pagkatao. Itong apat na ito na tinutukoy niya, representing the old man, destroying the old man. Ito yung ayuno na aking pinili, na ang ididil sa ayuno, yung lumang pagkatao. Hindi mo ito gagamitin na bargaining tool, na kaya ka nag-aayuno dahil kailangan sagutin ka ng Diyos sa panalangin mo. Hindi bargaining tool. Katulad ng ginagawa ni David, hindi ganyan ang ayunong pinili ng Diyos. Ang ayuno na kanyang pinili, mawasak yung laman, yung lumang pagkatao sa ating buhay. Purihin ang Panginoon. Tinuruan na tayo ng Diyos sa Old Testament pa lang upang ito ay maganap. It is not to deal thy bread to the hungry. Spiritual ito, hindi yung gutom talagang walang makain dyan ng pandesal. Hindi. Ang church na kumakain pero hindi nabubusog, gutom na gutom. Ito ang natalata na binigay sa akin ng Panginoon nung kausapin niya ko na
Ayaw ko nang maglingkod sa kanya, paulit-ulit ko sinasabi, sabi niya, narinig ko sa doon, sa inner man ko, doon sa kaloob-looban ko, narinig ko ang tinig, alam kong sa Panginoon, dahil pang-apat ko nang narinig yung tinig na yan ng Panginoon. Sabi niya, kung hindi ka pupunta, sino ang susubuhin ko? Katapos ito na yung dumarating sa akin, nagutom ko, hindi mo ako pinakain, nauhaw ako, walang tubig, walang banal na espiritu sa church, hindi mo ako pinainom, hubad ako, wala akong katuwiran. O, ang mga Kristiyano, they holding up righteousness in unrighteousness. Tingin nila sa sarili ng righteous, pero tingnan mo, silipin mo in reality yung buhay, punong-puno ng kasalanan. No? Akala nila, nasa katotohanan sila, holding up the truth in unrighteousness, pero unrighteous yung buhay. Akala mo, nasa katotohanan na, pero namumuhay sa kalikuan. Look at God. Look at the church today. Alam ko, na kapag ang dulo nito, sinabi nito, sabihin niya, doon ka sa dakong kaliwa, dahil nagutom ako, hindi mo ako pinakain. Hindi ko na yun naririnig, hindi ko yun iniisip, basta pumapasok lang sa aking isipan. Kaya naupo ko doon sa pilapil. Kung hindi ako makikinig ngayon, mapapaham ako. Kaya yung oras na yun, nagsisi ako sa harapan ng Panginoon. Sabi ko sa kanya, sige po, babalik ako sa paglilingkod. Totoo na. Na kung hindi ko yung tinanggap, ang talagang dulo nun, pupunta ka sa dakong kaliwa. Kung hindi, baka papatayin na ako ng Panginoon nun. Kasi wala ka ng pakinabang eh. Ayaw mo nang maglingkod sa Kanya. Ang sabi niya sa akin, pumapasok sa isipan ko, I have trained you for 27 years. Yung palang kasaysayan ng buhay ko, at training. Kaya pala gano'n yung asawa ko. Dahil ang church, gano'n. Adulterous. Anong si Hosea? Hallelujah! Mayroon palang layunin ang Diyos. May ginagawa palang Diyos. Inihahanda ka pala ng Diyos. Dahil isang araw, hahawakan mo, School of Christ, my God! Sino mag-aakalang aabot tayo dito? Wala. Kahit sa hinagap, wala. Sino mag-aakalang mamamatay ang direktor natin? Wala. Nasa kabataan at kalakasan pa lang niya. Talagang walang mag-ahawak ng School of Christ kung tumanggi ako noong panahon na yun. Wala tayo dito ngayon. Walang nagaganap na pag-aaral sana dito ngayon sa Quezon. Wala sana. Mga kapatid, ito, ang ginagawa natin ngayon is to deal the bread to the hungry. It is the church. Purihin ang Panginoon. Ito yun. This is the fast that I have chosen. Nagtutuloy yung, the message of Pentecost is, yun daw mensahe ng Pentecost. Sabi ni Clement, God the Father, through God the Holy Spirit, displaying God the Son to a human vehicle called the church. Kaya representative tayo ni Lord. I-display din ng Holy Spirit si Lord sa buhay natin. Ang ginagawa niya, ipapakita niya yung perfect object muna, then i-conform niya tayo dito sa object na ito para si Kristo malaghan sa buhay natin. Ito yung sinasabi niyang direct result of revival. Hallelujah! Amen! So mga kapatid, yan ang message of Pentecost. Na ang panahon ng Pentecostal, kapag sumampalataya ang mga tao sa buhay ng mga ito, nakikita ang buhay ni Kristo. Absolute kumitan yun. Sabi noong yun ako, ayun yung tubig, bautismuhan mo na ako. Ang sabi nitong si Felipe, bautismuhan kita kung sasampalataya kay Kristo. At ang sabi niya, sumasampalataya ako. Bumaba sila sa kanwahe, binautismuhan.
That is an absolute committal. Nung yung bantay ng bilangguan, anong gagawin ko pang maligtas? Sumampalataya ka, ikaw at ang iyong sambayanan, maliligtas. Hindi mo na yun nabasa ulit, yung buhay ng iyong tao yun. Dahil ang isang Romano ma-convert sa Kristyanismo, lalo ng panahon na yun ng pag-uusig, papatayin ka. Ready silang mamatay. Makamit lang ang totoong kaligtasan. It is an absolute committal of oneself. Ngayon, 5 taon na yung membro natin, 5 taon nang dumadalong regular. Hindi mo pa alam kung pwede siyang bautismo ano hindi. Hello? Hindi ba totoo? Nandiyan pa po ba kayo? May problema gusto? Kasi nakikita mo mukhang hindi mo pa, mukhang wala pa. Hindi pa pwede. Kailangan pa siyang sumalang doon sa magiginto, na yung magiginto na kaibigan ko doon sa Kabiling. Yung kaibigan ko pastor doon, pastor, magiginto yun eh. Kilala mo yun, no? Magiginto. Nagpapalit siya ng battery ng relo. Yung halaga ng battery ng relo, nakita ko nung binayaran niya, ang daming battery ang ganun, dami. Ang halaga noon, 15 pesos. Yung isang set ng battery ng relo. Pag nagpapalit ka sa kanya ng battery ng relo, 100. Yan, delikado yung pasok na yun. Pag nagpagawa ka ng singsing, at dito yung singsing mo, puputulin niya yung nakikita ko eh. Pag pinutol, anong gagawin dito dami? Mamamaya, naglabas ng ibang ginto. Iginugtong doon sa pinutol. Magaling talaga. Tapos niyang putulin, dinugtong. Yung sa kabila naman, nag-plating. Pinag-gold plate niya, ba talagang, parang, totoo ako, isa naman tuloy yung dito, talagang nabalutan. Nung kinuha naman ng may-ari, ang ganda. Hindi niya alam yung dalawang bato na tinanggal nila doon. Ba't ano nilang puwit ng baso? Yung parang diamante, pagka maraming diamanting ganoon, tanggalan mo yun, naibete niya ng 18 yun eh. At taga, nag-18 pa ako tuloy. Nakalitin ako sa magiginto eh. Okay. Yung kalakas na, pagka maraming diamanting gano'n na maliliit, kahit na alisin mo yung dalawa, lagyan mo ng pit ng baso, hindi mahahalata. Dahil yung diamante, magre-reflect doon sa pit ng baso, nakala mo diamante lahat. Ang galing niya. Pero hindi naman yun. Ano lang yun, marites lang yun, hindi naman yan ang punto ko. Ang punto ko, ang punto ko, nung nalulusaw siya ng ginto, ako siya sa Manila ba? Sige, bomba siya ng bomba. Naririnig ko, mayroong torch. Nakakita ka kayo ng gano'n? Yung mukha niya nakasuot doon sa box. Sabi ko, pastor, bakit? Kinakausapin na, hindi mo man ako rin eh. Hindi pwede pastor, kanya. Bakit? Hindi ko pwede ilisin yung tingin ko dito sa tinulusaw ko, kanya. Masisira ito, kanya. Ano ba yung ginagawa mo? Nilusaw ko yung dito. Pagkatapos niyang magawa na, tapos na siya, ganito yan. Kaming mag-aalahiro, pag naglusaw ko ng ginto, nakatutok ang mata namin dun sa ginto. Kapag nakikita ko na yung mukha ko dun sa ginto, nasasalamin ko na yung mukha ko dun sa ginto, puro na yung ginto. Naisip-isip ko, kaya pala hindi tumitigil yung panglulusaw sa akin ng Panginoon. Gusto niya, makita niya muna yung mukha niya sa akin. Hallelujah! Umanda ka, lulusawin ka rin ng Diyos. Amen! Nilulusaw niya sa likod eh. Napalayo ko. Okay. God the Father, through God the Holy Spirit, displaying God the Son
through a human instrument called the church that should govern everything that we say. Ikaw daw ang gobyerno sa lahat ng ating sasabihin na kailangang mahayag ang Kristo sa ating mga buhay. All of God's purpose is summed up in that one line: conformity to Christ. We have seen how that in the fall, man's spirit was so violated that it sat down in the subjection to his soul. Man became an altogether different creature. God drove that creation from His presence, set up a cherubim and a flaming sword at the entrance that said, "Your kind can never come back into my presence." Through the life, death, and resurrection of Jesus Christ, God secured a new race. What is this race? Jesus being the firstborn of that new race. Through His death, a new and living way was opened up to God. Man can be born again. He who knew no sin becomes sin, that we might become the righteousness of God through the new birth, made possible by the obedience of Christ. Man